Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal kahit sa lakay na po ng kaaway. Magtitiwala rin ako sa may kapal. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Nasasaksihan ko ang iyong kabutihan. May gagawad mo sa mga hinirang. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinaw. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Dito tayo pakinggan ang ikalawang pagpasa. Sa pamamagitan ng isang tao, sa sisumipit ang pinakta ng mga kinakabagan sa pagpapala dito kay kamasawang kaya kung paanong nagsuman ng kapagpilan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagpapalitan ng isang tao ay nagsulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagbuhay ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Naman, marami ang pagwawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Nang nagkaroon ng kapusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandaang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapawalang sala o pagpalitan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos nagmimiging, umaakit sa aking taong nangaligaw.
Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matwid na landasi, doon ako inakakay. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Kahit na ang daang ko'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo ang gabay ko at sangganang. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang gulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Sumayin niyo ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang Ebanghelyo na ang Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 11 nagsisimula sa 21 na talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Kristo. Noong panahon iyon ay sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Sa pangalan po ng parokeng aking pinagdilingkuran, ang parokeng sa Isidro de Portur, Iglesia Pilipina de Vivierte, sa Pinyales at Nabinyan, inaabot ko sa pamilyang Iwan, ang ating kapatid na si Daniel Hilaria Sensi, ang ating pakikiramay at pakikiramay ng adik. Sinasabi ko sa platform ko na ang Diyos ay nagtalaga at nagtakda na mga oras at panahon sa lahat ng bagay. May panahon upang tanim, may panahon para manis. May panahon para gumawa at magpagal. May panahon para magpahinga. May panahon upang ang tao ay magsaya at panahon upang siya'y malungkot. May panahon din upang siya'y silang. May panahon upang siya ay pumanang sa daigdig na ito. Ngayon kuman sa lahat ng bagay ni tinakda ng Diyos, tanging kamatayan na hindi natin pili ang tamang oras at panahon ng pagdating sa buhay natin o sa mahal natin sa buhay. Sapagkat dumating man ang kamatayan ng napakaaga o napakatagal para sa ating mga naiiwan, ayaw natin ang panahon ito. Sapagkat kamatayan ay nangangahulugan na patapusan ng buhay ng tao sa ayon sa ating katakong pananaw at kaisipan. Tayo nalulungkot, tumatangis, umiiyak kapag ka napapawari sa atin ang ating mahal sa buhay. Iniwan tayo ng ating asawa, mga anak, ang ating magulang, pupunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, upang mag-aral, trabaho, maghanap buhay, o sa kung ano mga kadahilanan. Na kahit alam natin na bilang buwan lamang kanyang itatagagpuan sa ibang lugar, darating ang panahon, babalik sa atin at tuloy natin mga kasama. Hindi may alis na tayo ng iwalay na lulungkot, sapagkat hanggat maaari ayaw natin ang pag-iwalay. Laring hatid ng pag-iwalay ay nalungkutan. Hindi may alis na tayo ay umiiyak kahit alam natin
pansamantala ang pagkakawanay. Kamatsuha kung ating mahal sa buhay, nawalis sa atin dahil sa siya ay umanaw. Mas malalim na kalungkutan, mas malalim na damdamin ang pangungulila at pagdadalamhati sa pagdadalam natin. Hindi natin ulit makakasama sa daybigay ng ating kapatid, si Delia. Siya ay sumakabilang buhay na. Kaya pa man sinasabi ko sa sulat ni San Pablo, na kung tayo man daw ay tumatangis at nalulungkot dahil sa pagpanaw ng mga danis sa buhay. Gawin ang ating pagdadalamhati, hindi katulad ng sa mga hintil na walang pananampalataya. Sapagkat tayo mga Kristiyano at tayo ay mga anak ng Diyos. At bating natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At hindi pinahintulutan ng Diyos na matapos ang buhay natin sa kamatayan. Katunayan, hinayaan niya na magdanas ng paghihirap at kamatayan sa krus ang kanyang bukong na anak upang ipadamas sa atin kung gaano kahalaga ang buhay ng tao para sa kanya at kung gaano kalapila ang kanyang pag-ibig para sa katauhan. Hindi niya hinayaan manatili sa libingan dahil hindi sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo sapagkat sa ilang araw sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Muli niya upang ipakayag sa atin na natatapos sa kamatayan ng meron kayong asa para sa magbagong buhay. The love of God is stronger than death. Higit na makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan kaysa kamatayan. Kaya hindi niya hinahayaan ng kamatayan ay magsiging katapusan ng buhay natin. Ginawa niya itong tanging daan para kami makamtan natin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Tayo lang naman ang mga naiiwan sa daigdig ng nalulungkot, pumapanaw at nagdadalamhati ito may namamatay. Pero sa bahagi ko ng pumapanaw, ang pahulugan po nito ay kapanatagan, kapahingahan, at permanenteng kagalakan at bumili walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa tahanan. Kaya nga tuwing tayo nagdadasal para sa mga namamayapa, hindi natin sinasabi na siya'y namaginda. Sinasabi natin, siya ay sumakabilang buhay na. Sapagkat inilipat lamang ng Diyos ang buhay ng ating kapatid na si Delia mula sa leking nito tungo sa kanyang tahanan sa kabilang buhay. Katulad po ng malimit kong ibahagi sa pamilyang naiiwanan ng mahal nila sa buhay. Yung kung nabasa kong aklat na pambata na naglalaman ng mensahe para sa ating mga matatanda. Lalo nigit sa mga nililisan ng mahal nila sa buhay, sa mga nawawalan ng pag-asa. At sa una, akala ko pambata lang ng boyfriend ang aklat na ito. Pero napakaganda ng kanyang mensahe. Pinamaganda nito, Hope for the Flowers. Pag-asa para sa mga bulaklak ay sinulat ni Trina Solis. Pinasabi sa aklat na pambata na yon, sa isang halaman ay merong isang pamilya ng mga higan. Masaya silang magkakasama. Wala silang ginawa araw-gabi kundi kumain, laro, umapang at magpalipat-lipat sa mga tangkay ng halaman, kumain ng dahon, lumaki at masaya. Para sa kanila yung tahanan nila yung halaman. Para sa kanila yun ang buhay, yun ang daigdig. Isang araw sa hindi may paliwanag na pangyayari, yung kanilang nanay na higan na caterpillar ay nahulog sa isang malalim na pagkakatulog at pinalot siya ng isang malilim na bagay. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang inilagit kung sa madaling na bagay na bumalot sa kanyang katawan. Hanggang isang araw, dinilat niya ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng isang munting liwanag na lumalago sa isang munting butas. Kanya itong sinundan. Unti-unti nilabas niya ang kanyang ulo, ang kanyang katawan, hanggang sa wakas ganap siyang nakalaya. Sa kanyang paglaya, nakaramdam siya ng ibang pagkaramdaman sa kanyang katawan. Nagtataka siya sapagkat hindi na siya gumagapang. Sa kanyang pag-aala ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang pamilyang higan, o caterpillars, na andun pa rin sa halaman magkakasama. Gumagapang, samantalang siya, ang sa malayo, nakamasid sa kanyang pamilyang higan na nasa halaman.
hindi makalapit sapagkat hindi na siya gumagapa. Pakiramdam niya nakalutan na ako sa kanyang papawi. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang baliro na tubig. Hindi na siya yung dating caterpillar na gumagapa. Isa na siya ngayong bagong niya. Isang makulay at pagkaganda-gandang paru-paro. Paru-paro, kondisyon, gawain, kayunin sa dating na ito, ay magpalipat-lipat sa mga bulaklak ng mga halaman. Sa kanyang pagpapalipat-lipat, kumakapit sa kanyang mga binti at bakbak ang mga butil at binhi ng halaman ng bulaklak. At ang mga ito'y nalalagay sa lupa na nagiging dahilan para sumibol ang panibagong mga halaman. At sa pagsigol ng mga bagong halaman, nagbibigay ito ng panibagong mga bulaklak. At ginagawang makulay at maganda ang paligid, ginagawang mabango ang naibig. Ang ating kapatid, si Delia, masakit para sa bahagi ng kanyang naiwan ang kanyang kapusan. Sabi niya, ang tayo mawalan ng mahal sa buhay ay napakasakit. Lalong higit kung magulang. Pero higit na masakit kung nawala sapagkat para sa atin sa katagalugan ang nagaya ng ilaw ng tahanan na kapag pa siya'y pumanaw, ang tahanan ay nagiging ulit-ulit. Sapagkat ang laging nanay nagpapaalaala at nagbibigay ng pag-asa sa mga asawa sa mga anak. Ang nanay ang laging takbuhan ng mga anak. Pagka nagkaanak na yung mga anak, hindi pa rin natatapos ang kanyang pagiging nanay. Lola na siya, takbuhan pa rin ng mga apo. Siya pa rin ang pinupuntahan, hihingi ng piso, hihingi ng 10 piso, hihingi ng penny. Nanay, Lola, hindi nagtatapos ang pagiging nanay ng kapatibayan sa anak. Nagpapatuloy ito maging sa mga apo. Kahit napakasakit na tayo mawala ng nanay sa buhay. Subalit gano'n ang katotohanan at nagdadir kamatayan. Kaya sinasabi doon sa maikling kwento ng isang higad na naging paru-paro. Ang ating kapatid na si Delia, masakit man sa bahagi ng mga nag-iwan, dapat natin tanggapin, let go and let die. Sapagkat nagampanan na ng ating kapatid na si Delia ang kanyang misyon at gawain sa pamilya nito, sa kanyang tahanan, sa daigdig na ito. Para sa atin, hindi itong oras ng kanyang pag-iisa. Pero sa Diyos, ito yung tamang panahon. Nakatulad nung paru-paro, nakapagsabog na siya ng binhi at buti ng pag-ibig, pagkalinga, pag-aruga at pagmamahal sa kanyang pamilyang naiwan, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kapwa-tao. Katulad ng paru-paro, sa kanyang mumungkit makataong pamamaraan, nakapagsabog na siya ng binhi ng pagpapahalaga, paggalang at pagmamahal sa kanyang kapwa at sa simbahan ng kanyang pinagkatipan at sa institusyon na kanyang pinagtituran. Katulad ng paru-paro, ang ating kapatid si Delia, natapos na kanyang misyon sa daigdig. Oras na, panahon na, para tanggapin niya ang buhay na walang hanggan mula sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na nagdagdag sa atin ng buhay. Hindi kayo iniwanan nang nalaman siyang umuwi sa tahanan ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. Kaya tayo uuwi sa tahanan ng dumating na sa atin ang kamatayan. Sa kanilang buhay, hindi natin makakasama ang ating kapatid na si Delia upang sabihin ng Diyos ay hindi na sa pangalan ng mga nananagat ng Espiritu Santo. Mga kapatid, idalangin natin ang ating kapatid na si Delia kay Kristo na nagsabi, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin. Kahit na mamatay ay mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di mamamatay magpakailanman. Panginoon, ikaw na lumuwas sa punto ni Lazaro, aliwin mo kami sa aming kalubayan. Panginoon, pakinggan mo kami. Ikaw na bumuhay sa mga patay,
Pagkalooban mo ng aming kapatid na si Delia ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pakinggan mo kami. Ikaw na sa krus ay nagpatawad sa mapalad na magnanakaw at nangako sa kanya ng paradiso. Patawarin mo at dalhin sa langit ang aming kapatid na si Delia. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ikaw na luminis sa aming kapatid na si Delia sa tubig ng dinyag at nagpahid ng langis sa kanya sa sakramento ng kumpil. Tanggapin mo siya sa piling ng iyong mga banal at hinirang. Panginoon, pakinggan mo kami. Ikaw na nagpakain ng iyong katawan at dugo sa aming kapatid na si Delia. Tanggapin mo siya sa hapag ng iyong kaharian. Panginoon, pakinggan mo kami. At kami nagsisiluha dahil sa kanyang pagisan. Aliwin sana sa mga aral ng pananampalataya at pumasa sa buhay na walang hanggan. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, maawa ka sa kanya. Kristo, maawa ka sa kanya. Panginoon, maawa ka sa kanya. Panginoon, maawa ka sa amin. Bilang tanda ng ating pakikipagkaisa kay Kristo, maghaw kamay tayo at awitin natin ang Ama. Sambahin ang ngalan mo, sumapit nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa pagsubok, kundi agya mo kami sa masama, sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Sa pinto ng kaparusahan, iligtas mo, Panginoon, ang kanyang kaluluwa. Maninawa siya sa kapayapaan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sumapit nawa ang aming daing. Sumain niyo ang Panginoon. Sumain sa inyo. Ay manalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan, itinuro mo sa amin ng iyong bugtong na anak na si Yesu Cristo ay namatay at muling nabuhay. Magilo mo ipagkaloob sa aming kapatid na si Delia na mabahagi na ng misteryo nito. Yayamang naimlay siya may pag-asa kay Kristo, naway makasama rin siya sa maluwalhating muling pagkabuhay ng Panginoon. Alang-alang kay Yesu Cristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kapahingahang walang hanggan na igawad sa Kanya, O Panginoon, at hayaang liwanag na walang hanggan ang tumanglaw sa Kanya. Mahimlay nawa siya sa kapayapaan, ang Kanya nawang kaluluwa, at ng kaluluwa ng lahat ng sumasampalatayang namayapa sa awat habag ng Diyos. Mahimlay nawa sa kapayapaan. Sa pangalawa, nananap ng Espiritu Santo. Magkasabi mo ng pagkakatikiman ay sasabi na namin ang pagkakatikiman ng Espiritu Santo. Oh
ng may di pababayaan. Hirap sa Diyos. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y sila. Ngunit salamat dahil may ligaya ko na ako'y silang. Pagkataon ay mayroong naman sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umiibig, kung di ko mang bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, natapos ng ating biya para sa ating kapatid na si Delia. Kumayo tayo, taglay ang pag-asa pananampalataya sa pagkabuhay na muli at sa buhay na